is light. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan sa religious load na ibinibigay sa inyo ng mga teachers of the law and Pharisees. Kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, hindi ang pamatok ng mga Pharisees, at matuto kayo sa akin, hindi sa teachers of the law. Sapagkat ako'y maamo at may mababang loob, sila ay hindi. Mababagsik ang mga Pharisees, mahihigpit ang mga teachers of the law. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sa akin ng pahinga, sa kanila ang pagod. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok, ang pamatok na ibinibigay nila sa inyo ay mabigat dalhin, at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang pangako ni Jesus, magaan ang pasaning ibibigay sa kanyang mga tagasunod. Yan ba ang ginagawa ng church today? Magaan nga ba ang pasanin na ibinibigay natin o sobrang hirap? And then we teach people to equate hirap with holiness. Na pagbanal ka, dapat pagod. Na ang tunay na espiritualidad ay dapat nakakapagod at nakaka-stress. Hindi yan ang pangako ni Jesus. Kaya dapat nating laging i-review para ma-enjoy yung Jesus rest. The brand of rest that comes from Jesus. Sabi ng verse, all of you who are tired from the heavy burden you have been forced to carry. Ang ganda ng translation ng easy-to-read version. The religious burden that the people of ancient Israel had been forced by the religious system to carry. That heavy burden is the law. The social, religious, and legal laws that govern the lives of ancient Israelites. Now, the burden of the law being the context of our discussion and the teaching of the Jesus rest, let us have a quick review of the law of ancient Israel. Ang pangako ni Jesus ay pahinga. Ano ang nakakapagod? Yung law. Yung religious, ceremonial, and legal laws of Israel. Ngayon, kung ang pangako ni Jesus ay pahinga from the law, dapat muna natin unawain kung ano nga ba yung law. Bakit siya nakakapagod? At bakit nung panahon ni Jesus ay gusto na niyang magpahinga ang mga tao from this burden? Unawain natin, sariwain, reviewin ang law ng ancient Israel. Ancient Israel had 3 types of laws. Ceremonial law, yung may mga kinalaman sa religious concepts nila of purity and worship. Kanila lang ito. Hindi ito para sa buong mundo. Dapat sa simula pa lang malinaw yan. Yung ceremonial law ng Israel ay para sa mga ancient Israelites. Hindi para sa buong mundo at hindi rin para sa modern day Christians. Akala kasi ng mga modern day Christians, kung sila sumunod kay Jesus, nadawit na sila sa ancient laws of Israel. Pinalaya ni Jesus yung mga tao sa kanyang panahon from the law and the ancient laws of Israel. Tapos modern day na ngayon, tayo pa yung belatedly sasaling pusa dun sa law na pinalaya na nga ni Jesus ang mga tao from the law para sila mapahinga. Yung ceremonial and civil laws, yung mga binabanggit sa Old Testament at may mga echoes sa New Testament, yung ceremonial law and civil laws ay para lang sa ancient Israel. Sa kanila ibinigay ang law, hindi sa buong mundo. Clear yan. Laging sinasabi sa Old Testament, sa Scripture, tell this to the Israelites. You are the people I brought out of the land of Egypt. Itong usapan natin, itong covenant natin. This is the law. Sila ang kausap. Those ceremonial laws and civil laws were for Israel, ancient Israel, in fact, not for the whole world. Kasi yun ang Israel during the time of Jesus, pinalaya na ni Jesus mula sa ceremonial and civil laws na yun eh. Now, there's another law of Israel aside from the ceremonial law, legal law. Yung umiiral na civil law or batas governing their country noong unang panahon. At dahil wala silang separation of church and state, so to speak, yung scriptures nila ang parang constitution na rin nila.
Their ceremonial and civic and legal laws were viewed as one and the same. At linawin natin, mga kapatid, kanila lang, sa ancient Israelites lang ang legal law nila. Hindi ito pang buong mundo. Hindi ito ipinapataw sa mga Gentiles, hindi ito ginagamit sa mga non-Israelites noong unang panahon, at pinalaya din ni Jesus ang mga tao from these legal laws. So balikan natin. Yung ceremonial law, civil laws, legal laws of ancient Israel were only for Israel, not for the whole world then, and lalo namang not for the whole world now. Ngayon, there is a third type of law ng ancient Israel. Moral law. Mga batas, ordinances, rules, regulations that reflected God's universal values of good or bad, right or wrong. Universal law ito, hindi lang pang Israel, kundi pang buong mundo, sa lahat ng lugar at panahon. Though Israel placed itself under this moral law, shared ng Israel with the rest of humanity ang universal laws of God, of good or bad, of what is beautiful or not beautiful. So ang moral laws ay para sa lahat, para sa Israel at para sa lahat, at ngayon ay para pa rin sa ating lahat, kahit na yung mga moral laws na yun ay umuso within the laws of ancient Israel. Ihiwalay ito sa legal law, ihiwalay sa civil law, ihiwalay sa ceremonial law, at yung moral law nila ay moral law pa rin natin at ng lahat ng sangsinukob. Ang legal and ceremonial laws ng Israel ang fulfilled, satisfied by Jesus to save people who cannot fulfill all of them anyway. All who fail to fulfill the law are saved from the law when they believe in Jesus, His divine personhood, and His perfect work and sacrifice. So pag sinasabing Jesus fulfilled all the law, yung mga legal and ceremonial laws were fulfilled by Jesus to save the Jews from the Jewish law. Yung iba ginagamit itong argumento para igiit na si Jesus ay practicing Jew, na siya ay Jew, ang mga katuruan niya ay para sa Jews at dapat ituloy lang ang Jewism. No, Jesus fulfilled all the Jewish laws to save the Jewish people from their laws. All of them who could not fulfill their laws were saved by believing in Jesus who fulfilled it for them. Now, ang legal and ceremonial laws ng Israel din ang destroyed and nullified by Jesus through His work and fulfillment of it para palayain ang tao mula sa pagkakaalipin under those very harsh and cruel laws. So, linawin natin. The Jewish people were under the Jewish law. Jesus fulfilled and satisfied all the requirements of those laws to save the Jewish people who were under the law from their law. Pero later on, marami rin mga tao na nakadevelop ng sarili nila mga laws na in essence, kamukha rin naman ng mga legal and ceremonial laws and moral laws ng Israel, pero hindi rin nila yun ma-fulfill. Lahat ng taong yon kasama sa ipinagbayad ni Jesus for being unable to fulfill the law. So, by fulfilling the law, Jesus saved the Jews from their laws and the Gentiles from their laws because, sabi sa Romans, when the Gentiles do what the Jewish law says, the law of the Gentiles written in their hearts is also a law in itself. So, ang pag-fulfill ni Jesus sa lahat ng Jewish laws, sa lahat ng mga ordinances, ay para sa lahat ng tao, Jewish or non-Jewish, na hindi makatupad sa law ng Jewishness or sa law ng Gentiles. Ano mang law yun? Ang pananalig kay Jesus ang magliligtas sa lahat ng tao sa buong mundo para hindi nila tanggapin at hindi nila katakutan at hindi nila ipamuhay yung kamarusahan ng inability to obey their law. Ephesians 2:14-15 says, Christ gave His own body to destroy the law of Moses with all its rules and commands. So by fulfilling all the laws, by His perfect sacrifice and obedience, Jesus nullified and voided
the law. Nawala na ng talab ang law sa lahat ng mga taong magpapaligtas kay Jesus, mananalig kay Jesus, at sisilong kay Jesus. At wala nang bisa ang law na yon. Hindi na yun pwedeng ipanakot, hindi na yun dapat katakutan, at hindi na pwedeng ipagpagilty, at lalo namang hindi pwedeng ipang-judge. Because Jesus already destroyed the law. His destruction of the law is two-way. By obeying all of it to the point that it has become moot and academic and irrelevant, therefore it was destroyed, and by paying for all of the sins prescribed under the law. Therefore, paid na lahat ng sin. Therefore, wala nang hahabulin yung law. Therefore, wala nang bisa yung law. So, Jesus both fulfilled and destroyed the legal and ceremonial laws. Meanwhile, the universal moral law na component din naman ng Jewish law ang tinutukoy na law that Jesus fulfilled completely. Ito rin universal moral law ang hindi magmamaliw na not a dot or an iota will perish, sabi nga ni Jesus. Ito yung component of the law na sino mang susuway o magpopromote ng pagsuway ay tatawaging least in the kingdom of heaven, sabi ni Jesus. Yung tatawaging least in the kingdom of heaven does not refer to those who now skip the ceremonial and legal laws of ancient Israel because they had already been nullified by Jesus, or they do not submit under the law because they were and are not Israelites under the law. Jesus' believers and followers must recognize these three types of laws and appreciate that they are to submit today only to the universal moral laws and to some specific aspects of ancient Israel's ceremonial and legal laws when and only when such laws agree with and do not contradict Jesusness or the teachings of Jesus. That's a mouthful. Ang pagkilala sa tatlong uri ng laws of Israel ang magbibigay ng susi sa pag-unawa kung alin dito ang canceled na, voided na by Jesus at alin ang umiiral pa at dapat sundin for all time. Yung ceremonial and legal laws of ancient Israel were only for them. Even modern-day Israelites are no longer under obligation to be under those ancient laws because Jesus already nullified and voided those laws even for the Jews. So lalo namang hindi nun sakop yung hindi naging Jew at hindi Jew ngayon. Ngayon yung mga Christians na kusang nagpasakop doon sa mga laws na yun kasi akala nila dapat kasali yun sa usapan, they too are covered by the saving work of Jesus. So, you are under the law by birth or nag-volunteer ka mag-under the law later on, pare-pareho lang na nililigtas ni Jesus from the law, from the punishment of the law, and from the guilt of not being able to obey all the law all the time. Kaya mahalaga ang Jesus filter. Ang Jesus filter ay isa lang natin pag-simplify sa ideya. Halimbawa, tulad ng nasa ating illustration. Maraming katuruan, maraming laws. Yung korteng puso, yung mga laws that are in accordance with the word of John 1:1, which you also equate with Jesusness. Pag binabanggit natin yung the word, we mean Jesusness. Pag sinasabi natin yung Jesusness, we mean the word. Yung essence of Jesus is the essence of the word of John 1:1. So, marami mga laws that are in accordance with the word or Jesusness. Pag dumaan niya sa Jesus filter, lalampas. Tuloy, effective pa. Ngayon, may mga moral laws nung ancient Israel times na nasa drawing natin na para mga triangle na blue. Yung moral laws na yon, law nung araw, pero pag dumaan yun sa Jesus filter, pag tinest mo by the essence of the word or by the essence of Jesus, which is Jesusness, lalampas pa rin yun. Effective pa rin yun. Universal kasi. So, iiral pa rin yun. We are still under those moral laws. Pero yung civil laws na nandito din sa ating illustration at yung ceremonial laws of ancient Israel, pag dumaan yan sa Jesus filter, babara na, hindi na papasok at ilalagay na yan sa isang lalagyang hindi na kailangang pagpakamatayang sundin. Hindi na kailangan tayong maghirap. At yun ang tinutukoy ni Jesus.
Pagpapahingahin ko kayo from the civil and ceremonial laws of ancient Israel. Bibigyan ko yung kapahingahan sa mabibigat na dalahin na ito. Ano yung mabibigat na dalahin na ipinapataw ng teachers of the law and Pharisees? E di yung civil and ceremonial laws. Kaya kasama na doon yung mga Sabbath na pinaluwag ni Jesus ang application. At sabi niyo, kung mas makakabuti sa inyong may gawin sa Sabbath, di gawin nyo. Hindi naman nyo amo ang Sabbath, so hindi nyo kailangan lagi magpahinga. Kung mas mabuti sa inyong may gawin. Kasama yun sa hindi nadadaan sa Jesus filter. Hindi ka na required na mag-Sabbath. Pero kung gusto mo, hindi ka pinagbabawalan. Kasama rin yung mga dietary laws na hindi mo pwedeng kainin ito, hindi mo pwedeng kainin yan. Pagdaan niya sa Jesus filter, hindi na yan papasa because Jesus declared all foods to be clean. Ngayon, kung ayaw mo pa rin kainin kasi personal choice mo, pwede naman. Pero hindi ka obligadong sumunod na huwag kainin yun kahit gusto mo. Marami pa yan. Maraming mga legal laws ng ancient Israel noon na pagka nahuli ka sa kasalanan, lalo sa pangangalo niya, babatuhin ka hanggang mamatay. Pero nakita niyo ang ginawa ni Jesus doon sa babaeng caught in the act of adultery? Hindi naman niya yung pinabato eh. Walang nambato. So, kasama yun sa hindi napapasa sa Jesus filter. Kasi yung law na pag may nahuli kang may makasalanan, ay babatuhin mo hanggang mamatay. Gagawin niyo ba yun ngayon? Kahit kayo napakahilig sa Biblia, gagawin niyo ba yun? Hindi na kasi yun ang legal law of the land where you live. Sa Pilipinas, hindi naman tayo obligado, tinuturuan na mabatuhin ang may kasalanan according to the moral and legal and ceremonial laws of Israel. So, kasama yun sa hindi napapasa. Hindi ka na dapat mambato ng may kasalanan ngayon. Hindi ka na dapat mambato hanggang mamatay ng may kasalanan. Kasi pag pinadaan mo sa Jesus filter, yung law na yon, the civil law of Israel, pinalaya na niya even the Israelites from the burden of that law. And we can go on and on and on. Mga itsura, mga isusuot, mga laws on menstruation, laws on this, on that, marami nang hindi dadaan sa Jesus filter. Pinagpahinga ni Jesus ang mga ancient Israelites from their laws. Lalo namang dapat ang mga hindi Israelites na mapahinga from those same laws. Ang tutuloy lang na law sa Israelites man o sa non-Israelites, yung moral laws of God, which had always been true kahit sa Israel, kahit sa labas ng Israel, sa lahat ng panahon. Yan ang importance ng Jesus filter. Padaanin sa Jesus filter ang lahat ng law. Ceremonial, legal, at universal moral law. Pinalaya na ni Jesus ang mundo mula sa ceremonial and legal law. But appreciate na iniligtas na ni Jesus sa mga under the legal, ceremonial, and even moral laws by His perfect redeeming sacrifice. Ang patuloy na pagpapairal ng legal and ceremonial laws of ancient Israel that Jesus came and sacrificed with His own life to destroy and nullify, to set people free, ay paglabag sa kalooban ng Ama na nagsugo kay Jesus at pagkontra sa mapagpalayang ministry ni Jesus. Okay, na-review na natin yung laws of Israel. Yung laws na pinagpahinga ni Jesus sa mga Israelites from ceremonial and legal law nila. Pero yung moral law ng Diyos na kung ano ang mabuti, hindi mabuti, masama at di masama, tuloy tayong lahat sa pagsunod doon. Now, that we have established a foundation of the Jesus rest, which is rest from the law, so tuloy ang discussion natin ng the Jesus rest. Batang-bata pa lamang ang Christianity, sa Book of Acts pa lamang, nagkaroon na ng mga movements of re-Judaization. Anong ibig sabihin natin yan? May mga Pharisees, may mga teachers of the law na, according to the Book of Acts, ay naging followers ni Jesus. Naging kasama sa The Way movement, sa mga kapatiran ng nananalig kay Jesus. Pero bit-bit nila ang kanilang Jewish background, bit-bit nila ang kanilang mga Jewish sentiments, at gusto nilang ang mga laws ng Judaism ay patuloy na pairalin under Christianity, in the church, in the fellowship of the people who believed in Jesus and followed Jesus. Marami silang mga pinapauso nila yung pagtutuli nung again, sabi nila, pag hindi ka nagpatuloy, hindi ka maliligtas.
Hindi yung turo ni Jesus. Turo yun ng mga Jews, especially the teachers of the law and Pharisees. Pero ipinapasok na ng pilit yon, and up to a certain degree, a lot of their teachings actually succeeded in creeping into the Christian church. Kaya ngayon, pag nireview natin ang mga doktrina, mga tradisyon, mga kaugalian, at mga pinaiiral na mga tuntunin ng church, ang daming actually based on the Jewish law. Based on the legal and the ceremonial laws of ancient Israel na kinancel na ni Jesus. Pero maraming nakalusot at hanggang ngayon umiiral yan sa maraming Christians. At minsan hindi aware yung mga Christians na Jewism na pala yung pinapaandar nila. Yung palang itinuturo nila ay yung mga katuruan ng teachers of the law and Pharisees na kinancel na ni Jesus. So in other words, kinokontra pa ngayon ang gawain ni Jesus ng mga teachings na yan within the Christian church. Acts 15:10, nagkaroon ng pagtatalo tungkol dyan sa pagpipilit na pasunurin ng mga Gentile Christians sa mga Jewish laws. Mga Christians na hindi naman naging Jews ever, dahil sila ay Gentile, gusto pang i-convert muna into Judaism para maging Christian. At nagkaroon ng pagtatalo, at sabi ng isang enlightened leader of the church, "Now then, why do you try to test God by putting on the necks of Gentiles a yoke that neither we nor our ancestors have been able to bear?" Sabi ng CEV, "Now why are you trying to make God angry by placing a heavy burden on these followers? This burden was too heavy for us or our ancestors." Sabi ng easy-to-read version, "So now, why are you putting a heavy burden around the necks of the non-Jewish followers of Jesus? Are you trying to make God angry? We and our fathers were not able to carry that burden." Bakit sinusubok ninyo ang Diyos? Bakit ninyo niaatang sa mga mananampalataya ang isang pasaning hindi nakayaning dalhin ng ating mga ninuno at hindi rin natin kayang pasanin? So noon pa man, napakalaki na ng usapin, recorded pa sa Book of Acts, ang pagpipilit ng mga makahudyong Christians na gawing Hudyo ang mga Kristiyano kahit pa nga yung mga Gentile na naging Christian. Kung yung Jew nga na naging Christian, pinalaya na ni Jesus sa Jewishness, sa kanilang mga ceremonial and legal laws of ancient times, yung pa ba namang hindi Jew kahit kailan, ang idadawit mo pa ngayon doon sa mga laws na yon na kinancel and voided na nga ni Jesus? Kaya ang usapan, sabi, bakit natin ipapataw sa balikat ng mga hindi naman Hudyo yung mga pasaning tayo mga Hudyo ay hindi natin na kayang dalhin ang ating mga ninuno o tayo, hindi tayo nagtagumpay kailanman na sundin ang ating mga laws. Tapos ngayon, ipapairal nyo pa sa mga Gentiles. Paano yan nangyayari today? Dapat natin suriin. Ang pagpapahirap ba, pinaghihirapan, pinagsasakripisyohan ba natin ngayon sa ngalan ni Jesus ay gusto ni Jesus? O kinancel lang nga ni Jesus? Dapat i-filter sa Jesus teachings ang lahat ng ating pinagsisikapang sundin dahil baka hindi naman kailangan na. Pinagpapahiga na pala tayo ni Jesus doon. Ang tagal na. Sabi ni Jesus, "Come to me." In other words, not to the Pharisees. And later, it can be applied as not to the Judaizers or not to modern day Pharisees. Kasi nung panahon ng Book of Acts, merong Judaizers. Merong circumcision group. Ngayon naman, ang equivalent nila, modern day Pharisees. Yung mga Christian daw, pero actually ang teaching nila is kontra sa turo ni Jesus. Hindi restful, hindi nakakapahinga, hindi nakakabigay ng kapayapaan, kundi nakakatakot, lagi kang guilty, lagi kang kulang, kasi based on the laws of ancient Israel, which even the ancient Israelites found impossible to obey. Yan ang situation na dapat nating suriin ngayon. Luke 11:46. Jesus replied, "And you experts in the law, woe to you, because you load people down with burdens that they can hardly carry, and you yourselves will not lift one finger to help them." Sinagot naman siya ni Jesus, "Kahabag-habag din kayo, mga dalubhasa sa kautusan."
Pinagpapasan ninyo ng mabibigat na dalahin ng mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw ninyong igalaw upang matulungan sila. Paano natin i-apply yan today? Gaano karami ng mga religious teachers and teachings ang pinagpapasan ng mga tao ng napakaraming burden, tapos hindi naman nila tinutulungan para ito'y makayanang dalhin. Puro hirap, puro pagod. Matthew 23:13, sabi ni Jesus, "Woe to you, teachers of the law and Pharisees, you hypocrites! You shut the door of the kingdom of heaven in people's faces. You yourselves do not enter, nor will you let those enter who are trying to." Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseo, mga mapagkunwari. Hinaadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang nais pumasok. Ano ang ibig sabihin ng kaharian ng langit? Marami. Pero isa dyan, yung sinabi ni Jesus, the kingdom of heaven is within you, is in your heart, is in your mind. So dapat ang nagro-rule, ang nag-ahari sa puso, sa kaisipan, sa damdamin, ang Diyos. Si Jesus, kapayapaan, pag-ibig, kapahingahan. At sabi ni Jesus sa mga teachers of the law and Pharisees, kabag-kabag kayo, malaki ang pananagutan ninyo. Hindi nyo pinapapasok sa kaharian ng langit ang mga tao. Hindi nyo sila hinahayaang magkaroon ng peace, ng rest. Lagi nyo silang pinapagod, tinatakot, ginigilty. Lagi nyo silang binibigyan ng napakaraming alalahanin. Kasi kayo ganyan. Pagod kayo, guilty kayo, marami kayong alalahanin. At hindi lang yon, idinadamay nyo pa ang mga tao. Kayo mismo sa paggigiit nyo ng laws na yan, ng mga ceremonial laws and civil laws na yan, hindi kayo nakakapasok sa kaharian ng langit. Hindi kayo nakakapasok sa peace. Hindi kayo nakakapasok sa love. Hindi kayo nakakapasok sa rest. Tapos lahat ng tinuturuan ninyo, nadadamay. Pati sila, hindi napapahinga, napapagod lang. Sabi niya, mga mapagkunwari, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila makapasok sa kaharian ng langit. Hindi na nga kayo pumapasok, hinahadlangan pa ninyo ang mga nais pumasok. Yan ba ang nangyayari sa ating mga pagsisikap ngayon sa relihiyon? Nakakapasok ba talaga tayo sa rest? O lagi tayong pagod? Pagod emotionally, pagod spiritually, pagod physically, pagod financially. Ang gusto ni Jesus, rest for us. Yan ba ang napapala natin ngayon? Sabi ni Jesus, I will give you rest. Mark 2:27, then he said to them, the Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Kasi naging amo na nila yung Sabbath, kahit nakakapagod magpahinga, pinagpapahinga pa rin sila. Ang ending, napapagod sila. O kahit makakabuti sa kanilang mayroong gawin para guminhawa o para maligtas sa panganib o may ma-enjoy sila sa buhay, hindi nila magawa yun kasi day of Sabbath. Naging amo yung Sabbath. Sabi ni Jesus, Sabbath was made for man, not man for the Sabbath. Now, this is a big departure from the law. So yan ba yung sinasabi nila that Jesus came to fulfill the law? Yes, Jesus came to fulfill the law by fulfilling the punishment for breaking it and giving the benefit of that fulfillment to those who will believe in Him. Kaya, na-fulfill niya yung law. Ngayon, yung moral law, na laging universal and forever, sinunod niya, yun din ay pag-fulfill. Maraming kahulugan niyang pag-fulfill, hindi lang one meaning yan. Mark 2:27, Jesus finished by saying, people were not made for the good of the Sabbath was made for the good of the people. Ibinigay ang Sabbath para pakinabangan ng tao. Ngayon, kung ang kapakinabangan mo ay yung hindi sa pagpapahinga, kundi may gawin ka, yun ang kapakipakinabang sa'yo, di yun ang gawin mo. Hindi mo naman amo yung Sabbath. Pero ginawa na kasi ng mga ancient Israelites na amo yung Sabbath. Mark 2:27, then Jesus said to the Pharisees, the Sabbath day was made to help people. People were not made to be ruled by the Sabbath. Yan ang ibig sabihin ng Jesus fulfills the law. Jesus gives the law its real, true, loving meaning. Jesus gives the law its useful interpretation and application. Hindi yung blind and mechanical and robotic obedience to the letter of the law, but a loving, kind
interpretation and application of the spirit of the law. Unawain yan para ma-appreciate natin yung rest na ibinibigay ni Jesus. Sinabi ni Jesus, itinakda ang araw ng pamamahinga para sa tao. Hindi nilikha ang tao para sa araw ng pamamahinga. Kasi nung nilikha naman ng Diyos, hindi sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao para pagpahingahin sila by force pag Sabbath. No, the Sabbath was made for the good of man. Now, kung ikakabuti mo, to break it, may gawin kang kailangan gawin, sabi ni Jesus, yun ang gawin mo. The purpose of the Sabbath, the spirit of the Sabbath is to make you enjoy life. Now, the letter of the Sabbath, sometimes when you obey it robotically, will lessen or actually diminish or remove your enjoyment of life. Sabi ni Jesus, I will give you rest from the Sabbath. I will give you rest from rest. Actually, ang sinasabi ni Jesus dito, I will give you rest from religion. Kasi naging religion na ng mga tao yung robotic obedience to the Sabbath. Sa pagpapatuloy ng sinabi ni Jesus, accept my teaching. Learn from me. Once more, ang ating Jesus filter will be very, very useful. Padaanin dyan ang lahat ng mga regulasyones ng relihiyon, ng buhay. Yung bang mga regulations na yan ay na-identify natin kung it is in compliance with the word of John 1? It is in agreement with Jesusness? Kasi pagka in agreement with Jesusness and the word or wordness, dadaan yan sa Jesus filter. Ibig sabihin, tuloy pa yan, effective pa yan. So yung mga moral laws nung araw ng ancient Israel na universal moral law of God, up to now, hindi lang pang ancient Israel, kundi para sa lahat ng tao, pag dumaan yan sa Jesus filter, tuloy pa yan. Susundin pa rin natin yan. Pero yan ba naman ay baka civil laws lang ng ancient Israel or ceremonial laws lang ng ancient Israel? Hindi na yan dadaan sa Jesus filter. Yan na yung sinabing Jesus destroyed the law and the regulations to set people free, to make life easy, to make life pleasant, to make life restful. Sabi ni Jesus, I am gentle and humble in spirit, and you will be able to get some rest. Mark 6:31. Then because so many people were coming and going that they did not even have a chance to eat, he said to them, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. Subalit napakaraming tao dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Ano itinuturo dito ni Jesus? Rest from ministry. Ministry na yan, ha? Ang daming tao dumarating, nangangailangan, very urgent ang mga needs. Sabi ni Jesus, hali kayo. Pumunta muna tayo sa isang tahimik na lugar, walang tao, para kayo makapahinga, makakain, makaidlip, makatulog, magpahinga. Rest even from ministry. Tayo ba naman sa ministry ngayon ay may rest o baka walang ka-rest-rest? Yung one day na lang ang natira na off ka sa trabaho, tapos isang buong araw na relihiyon ang inaatupag, yun ba talaga ang requirement ni Jesus? Kailan ka pa maglalaba, mamamalansya? Kailan ka pa may mamili ng mga pagkain? Ipipilit ng iba niya sa ibang araw mo gawin, pero huwag sa isang araw ng pagsamba. Yan ba talaga ang turo ni Jesus? Maghapon, ubus-ubusan ng oras at lakas. Pagkatapos yung mga ibang full-time church workers, pag Monday, pahinga sila, rest nila. Pero yung mga nagtatrabaho sa labas, sa mga secular work nila, pag Monday, they are back to work na. May pahinga pa ba sila? O natagtad na ang kanilang buong araw ng pahinga nang walang katapusang relihiyon? Suriin natin yan. Sinusunod ba natin ang katuruan ni Jesus? O pinapagod natin ang sobra-sobra ang mga church workers? Wala na silang pahinga. Tapos pinapagilty natin pag nagpahinga na para bang yung mapagod ka sa relihiyon ay kabanalan, kalooban ng Diyos at gustong-gusto ni Jesus? Suriin. Yan ba ang sabi ni Jesus? Yan ba ang turo ni Jesus? Yan ba ang example ni Jesus? Kaya mahalaga, buhayin yung Jesusness. Kasi kung minsan, even in Christianity, Pharisees ang umiiral, hindi Jesusness. Kaya ginigiit natin lagi ang word na yan eh. Kasi kulang na kulang sa Jesusness ang Christianity.
Yes, sabi ni Jesus, the teaching that I ask you to accept is easy. The load I give you to carry is light. So test. Sa ating religious, spiritual work today, easy ba? Easy on the body? Easy on the mind and the emotion? Easy on the pocket? Light ba? Kasi the last time I looked, yan ang gusto ni Jesus. Yan ang turo ni Jesus. Acts 15:19. It is my judgment, therefore, that we should not make it difficult for the Gentiles who are turning to God. Nagpatuloy si Santiago, kaya't ang pasya kayo huwag nating pahirapan ng mga hentil na lumalapit sa Diyos. This is the same reason why we are simplifying a lot of our ways to gather. Kaya pinapasimplify natin ang ating worship services, pinapasimplify natin ang ating mga gathering, para hindi sobrang pagod ang mga workers. Kasi ang ending din naman the same eh. Kung ang worship mo ay parang napakalaking Broadway production o napakasimpleng kantahan, pareho rin naman ang effect nun sa ating espiritu. Meron pa nagsabi, ay gusto-gusto ko po yung big production, yung Broadway, maraming tao kasi ang ganda ng energy. Yan ba ang turo ni Jesus? Energy? O ang turo ni Jesus? Rest. Restful. Easy. Peaceful. Para tumalab sa kaibuturan ng espiritu. Do not mistake activity and energy for spirituality. Do not try to get fix and fixes from big events. Ang mahalaga, yung talab sa ating espiritu. Pati yung sinasabi ni Jesus, napaka-restful kind of prayer eh. Sinabi pa niya, mag-organize kayo ng libo-libo, angaw-angaw na mga tao in a very, very controlled way to pray, na napakalaking production, ang daming practices, ang dami-daming regulasyon. O sabi niya, go to your room, close the door and pray. Alin dun ang restful? Huwag nating pahirapan ang mga old members sa church. Huwag nating pahirapan ng todo-todo ang mga workers at volunteers. Ang mahalaga yung tingnan natin yung result ng mga ginagawa natin. Restful ba? Peaceful ba? Na ituturo ba ang turo ni Jesus? Si Jesus nga, sabi niya kay Martha, many things are not needful. Huwag ka nang sobrang magpagod sa kusina. Don't be a perfect host. Huwag mo nang gawing production ng Bible study. Huwag mo nang gawing napakalaking production ng worship. Sabi niya kay Martha, Mary has chosen the better part. What did Mary choose? Sit there at the feet of Jesus and just listen and learn. Simple, restful. Sabi ni Jesus, Mary has chosen the better portion. It will not be taken from her. Simplify. Pasimplihin mo para hindi nakakapagod. Ang mahalaga, may oras tayong pakinggan ng salita na itinuturo. May oras tayo ng pakikipagmabutihan sa isa't isa. May oras tayo maging mabait. Apply this sa church. Sa worship gatherings. Sa spiritual studies. Sa iba-ibang ministries. Mahalaga, restful. Hindi yung pagod na pagod ang worker, hindi na siya nabe-bless. Puro trabaho na lang. Puro kamartahan na lang. Dapat kamerehan. May panahong maupo, makinig, kasi simple lang. Psalm 1, Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of mockers. Let's extend this. Blessed is the one who does not walk in step with modern-day Pharisees na namamagod, nagpapagod, nanggigilty, nananakot, or stand in the way that modern-day Pharisees take, or sit in the company of modern-day Pharisees. Blessed is the one who does this, or who does not do it, but whose delight is in the law of the Lord. And let's extend this. But whose delight is in the law of the Lord, in the new command of the Lord, which is love, in the new covenant of God, which is grace and love, in the invitation of Jesus to rest from Phariseeism. Blessed yon, and who meditates on His law day and night.
to be able to meditate on the law of God. At ngayon, ang law na tinutukoy na pag-meditatean, not the ceremonial, not the legal laws of ancient Israel, but Jesus' law and command of love. Yun daw ang blessed. Those who meditate on the law of love, the command of love, day and night. Siyempre, dapat i-update natin yung reading niyan. Kasi in-update na yan ni Jesus.